Kabanata 301. Tingnan mo nanay ko. Kanina lang siya nagtatrabaho sa bukid kaya hindi siya nakarating kaagad. Nakabawi ang dalaga at nag-aalalang sinabi. Agad namang naglabas ng Ragneder ang doktor at sinuri ang matandang babae. Pagkatapos ng check-up, sumimangot ang doktor at sinabing, I can't find anything wrong. Paano na? Medyo nalungkot ang dalaga. She pouted and said, tingnan mo ang nanay ko. Paanong wala siyang sakit? Medyo nahiya ang doktor. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, anyway, I can't see any problems. You can go to the county hospital. Nang marinig ito ng matandang babae, mahinang sinabi ng matandang babae, kalimutan mo na ito. Napakamahal ng ospital ng county. Hindi namin ito kayang bayaran. Ayos lang ako. Babalik na tayo at magpapahinga. Habang nagsasalita siya, tumayo siya at aalis na sana. Sandali. Sa oras na ito, si Lito, na nakatayo sa gilid, ay biglang nagsabi, Tita, 1 taon ka ng pinagpapawisan, hindi ba? Medyo nataranta ang matandang babae. Hindi niya alam kung sino ang binata, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, oo, 1 taon na. Laging mabuti at minsan masama. Magiging maayos ka pagkatapos magpahinga dahil sa dati kong sakit. Ngayon, napakalubha. Paano mo nalaman, binata? Hindi sinagot ni Lito ang tanong ng matandang babae. Kumunat ang noo niya at sinabing, Tita, grabe ang kalagayan mo. Kung hindi mo ito gagamutin, natatakot akong malagay sa panganib ang buhay mo. No way. Doktor ka ba? Ang batang babae ay nagpakawala ng nag-aalalang sigaw at tinitigan ng diretso si Lito gamit ang kanyang malaki at puno ng tubig na mga mata. Tumango si Lito. Doktor ako. Makinig ka sa akin. Napaka-urgent ng sitwasyon ng tita na ito at maaaring nasa panganib anumang oras. Kailangan natin siyang ipadala sa malaking ospital sa lalong madaling panahon. Brother Lito, you're really amazing. Hindi ko inaasahan na isa kang doktor na nagligtas ng mga buhay at nagpagaling ng mga sugat. Sa kabilang banda, lalo pang hinangaan ni Rose si Lito. Ang nakatatandang kapatid na ito ay mas matanda sa kanya ng ilang taon. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit alam din niya ang mga kasanayang medikal. Nang makita ito, biglang nanlamig ang mga mata ni Lance. Ngumuso siya at sinabing, iisa pala ang trade namin ni Kuya Lito. Graduate ako sa Jiangnan University. Saang universidad ka galing? Sa gilid, malakas na umalangaw-ngaw si Donnellan, oo, ang binata na si Lance ang una sa kanyang profesional na taon. Hindi pa siya nakakapagtapos. Nabalitaan ko na ilang ospital ang lumalaban para sa kanya. Sa usaping medikal na kasanayan, natatakot ako na walang sino man dito ang makakahambing kay Young Master Lance. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito, at hindi maiwasan ni Susan na tumingin sa kanya ng kakaiba. Si Lito ay bihis na karaniwan, at hindi siya mukhang isang doktor. Tiyak na nagyayabang siya para makuha ang atensyon ng dalagang ito. Pinag-usapan ito ng ilang mga lalaki na may malisyosong intensyon. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Lito, hindi pa ako nakakapag-aral sa universidad. Ang aking mga kasanayang medikal ay natutunan mula sa aking master. What is this? Hindi pa nga siya nakakapasok sa formal university. How dare he call himself a doctor? Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng panghahamak. Nakangiting sabi ni Lance, local medicine. Anong panahon na? Sino ang gagamutin ng pasyente? Iyan ay pamahiin. Western medicine ang mundo ngayon. Masyadong tamad si Lito na makipagtalo sa mga estudyanteng ito. Pagpasok pa lang ng matandang babae, nakita niyang may benign tumor ang utak nito, na sumisira sa kanyang mga daluyan ng dugo at maaaring pumutok anumang oras. Oh, dahil napakalakas ng Western medicine, kaya mo bang gamutin ang sakit ni tita? Malamig na sumulyap si Lito kay Lance. Nanlamig ang mukha ni Lance at malakas niyang sinabi, napakasimple ng mga kondisyon dito, at wala kahit isang aparato. Paano ko ito mapapagaling? Tiningnan siya ni Lito ng may panghahamak at ngumiti. Maniwala ka man o hindi, maaari ko siyang gamutin sa isang pilak na karayom lamang. Tumigil ka nga sa pagmamayabang. Paanong posible iyon? Si Lance ay nanatiling tuwid at hindi naniniwala dito. Sa kanyang puso, napagpasyahan na niya na si Lito ay isang charlatan o nagyayabang. Rose, nakita mo ba iyon? Ang taong ito ay sinungaling. Pinapayuhan kitang layuan mo siya. Sabi niya kay Rose. Napatingin si Rose kay Lito. Bagamat pakiramdam niya ay medyo exaggerated ang sinabi nito, hindi niya akalain na sinungaling ito. Napakagaling nitong lalaking ito sa martial arts. Sa isang sulyap lang ay masasabi kong isa siyang gangster. Paano siya naging doktor? Oo, halata naman na sinungaling siya.
Gusto mo pang lokohin ang pera ng mga taong nayon. You're so hateful. Itinuro ng ibang mga estudyante ang kanilang mga daliri kay Lito, ang kanilang mga mukha ay puno ng pang-aalipusta. Gayunpaman, sumulyap si Lito sa mga tao at nanatiling kalmado. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi ka tumaya? Nang marinig ito, agad na natuwa si Lance. Pusta sa ano? Kung mapapagaling ko ang karamdaman ni tita, dapat humingi ka ng tawad sa mga sinabi mo. Simula ngayon, hindi mo na may insulto ang traditional local medicine. Simpleng sinabi ni Lance, walang problema, ngunit kung matalo ka, dapat kang mawala kaagad at umalis dito hanggat maaari. Tumango si Lito. Okay. Matapos pakinggan ang kanilang pag-uusap, tumingin ang dalaga kay Lito ng walang katiyakan. Kaya mo ba talagang gamutin ang sakit ng nanay ko? Seryoso ang ekspresyon ni Lito. Huwag kang mag-alala. Sa pagtingin kay Lito, biglang tumibok ng malakas ang puso ng dalaga sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam niya ay napaka-unusual ng lalaking ito. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng sansinukob, at ang kanyang kaluluwa ay halos masipsip dito. Nag-init ang mukha niya at mabilis niyang ibinaba ang mga mata, sa takot na malaman niya. Kung ganoon, guguluhin kita. Tinulungan ni Lito ang matandang babae na makaupo, naglabas ng isang pilak na karayom na kasing nipis ng buhok, at sinaksak ito sa ulo ng matandang babae. Nakakagulo ka. Kung may mamatay, kailangan mong managot. Nagbago ang ekspresyon ng clinic doctor. Malakas na sigaw niya at mabilis na humakbang para pigilan siya. Umalis ka. Kinailangan ni Lito na mag-focus at malamig na tumitig sa doktor. Sa pagtingin sa malamig na mga mata ni Lito, naramdaman ng doktor na parang may hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. May isang uri ng malamig na pagkasakal, at nais niyang makatakas kaagad. Nang bawiin ni Lito ang kanyang tingin ay nawala ang nakakatakot na pakiramdam na ito. Sa tabi niya, ang mga sulok ng bibig ni Lance ay lumulutang sa isang nakakatakot at tusong ngiti. Sa kanyang opinyon, si Lito ay isang sinungaling. Kung hindi niya ito mapagaling, maaari niyang alisin ito. Kung wala si Lito sa gitna, magiging madaling maakuha si Rose. Si Rose, sa kabilang banda, ay tumingin kay Lito nang hindi kumukurap. Ayaw niyang umalis si Lito. Matapos may pasok ni Lito ang pilak na karayom, pinitik niya ang dulo ng karayom gamit ang kanyang daliri, na naging sanhi ng patuloy na panginginig ng karayom. Kung titingnang mabuti, makikita ng isa na mayroon itong tiyak na dalas. Ang mga estudyanteng kanina ay mukhang mapang-asar ay hindi maiwasang magpakita ng pagtataka. Anong teknik ito? Nakakamangha. Inilibot ni Donnellan ang kanyang mga mata at sinabi sa kakaibang tono, ano ang malaking bagay? Ito ay isang paggamot, hindi isang daya. Nang matapos siyang magsalita, nanliit ang mga mata ni Lito at bigla niyang hinugot ang pilak na karayom. Paf! Isang daloy ng itim na dugo ang bumulwak mula sa karayom. Maraming babae ang nagulat at naghiyawan. Pagkatapos, huminga ng malalim ang matandang babae. Bigla siyang napapikit at bumagsak sa lupa. May namatay. Nang makita ito, sumigaw ang doktor sa klinika, pinatay ang binatang ito. Ina! Sumugod ang dalaga sa lupa para tulungan ang matandang babae. I told you that he was a charlatan. Ngayong nakapatay siya ng tao sa walang kabuluhan, mas mabuting hintayin mo siya sa kulungan. Hindi inaasahan ni Lance na may mamamatay, ngunit napakasaya niya na nasa malaking problema si Lito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lito sa buong oras at hindi nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Kabanata 302. Ubo-ubo-ubo. Sa kaguluhan, biglang umubo ng ilang beses ang matandang babae saka nagmulat ng mata. Ma! Gising ka na pala. Napasigaw ang dalaga sa gulat. Nataranta ang matandang babae, saka itinulak palayo ang dalaga at bumangon. Gusto siyang tulungan ng dalaga na makatayo, ngunit pilit siyang tinulak ng matandang babae. You don't have to help me. I'm refreshed and exhausted. Nakangiting sabi ng matandang babae. Young man, thank you so much. Isa ka talagang miracle doctor. Hindi ako pinagpapawisan ngayon, at gumaling na ang lakas ko. Makakabalik na ako sa trabaho. Habang nagsasalita siya, yumuko siya kay Lito. Nang makita ito, yumuko rin ang dalaga at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, Magic Doctor." You're welcome. Tandaan na magpahinga ka pa pag-uwi mo. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Dr. Magic, magkano ito? Tanong ng dalaga. Sumagot si Lito, no need for money. It's just a piece of cake. Medyo nahiya ang dalaga at may sasabihin pa sana pero pinigilan siya ng matandang babae at kinindatan siya. Salamat, Magic Doctor. Ikaw talaga ang reincarnation. Pagkatapos noon, kinuha niya ang dalaga at mabilis na umalis.
Matapos maglakad ng medyo malayo, hindi napigilan ng dalaga na lumingon at tumingin ng malalim kay Lito. Sa sandaling ito, ang may pinakapangit na ekspresyon ay walang iba kundi si Lance. Tumingin sa kanya si Lito na may mapaglarong ngiti. Natalo ka. Paumanhin. Ikaw. Biglang naikuyom ni Lance ang kanyang kamao at ngumisi, sino ka sa tingin mo? May karapatan ka bang humingi ng tawad sa akin? Naging malamig ang ekspresyon ni Lito. Ano, sisirain mo ang pangako mo. Sa malamig na mukha, tinuro ni Lance si Lito at pinagalitan, huwag mo akong sir-on. Nagkataon lang. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Nakaramdam ng matinding sakit si Lance. Malamig na sinabi ni Lito, paumanhin. Sa iyong panaginip, malamig na umungol si Lance. Ngumiti ng masama si Lito at sinabing, oh, ang lakas ng loob mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Bigla niyang nilakasan ang lakas ng mga kamay niya. Sa malutong na tunog ng mga buto, si Lance ay biglang bumuhos ng malamig na pawis at sumigaw na parang baboy na kinakatay. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Walang pakialam na tanong ni Lito. Humihingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Bitawan mo ako. Malapit nang mabali ang kamay ko. Walang pag-aalinlangan, agad na humingi ng awa si Lance. Walang intensyon si Lito na bumitaw. Malamig niyang sabi, make it clear. Bakit ka humihingi ng tawad? Local medicine. Dapat hindi ko sinabing walang kwenta ang local medicine. Nagkamali ako. Kuya Lito, bitawan mo ako. Naramdaman ni Lance na malapit nang masira ang kanyang kamay, at wala na siyang ibang pakialam. Pang! Bumitiw si Lito, at si Lance ay bumagsak sa lupa, mukhang napakahiyang. Sa susunod na marinig kong nilalim mo ang local medicine, hindi kita bibitawan ng madali. Malamig na sigaw ni Lito at itinaas ang kanyang paa para umalis. Yung iba na tauhan na parang nagising lang sa panaginip at mabilis na tinulungang bumangon si Lance. What is that, Lito? Sa tingin ba niya ay isang tao siya? How dare he attack Child G? Galit na sabi ni Donalan. Sinulyapan ni Lance si Lito na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Huwag kang mahulog sa aking mga kamay sa susunod, o tuturuan kita ng leksyon. Dahil gabi na, si Lito at ang iba ay nakahanap ng matutuluyan. Kinaumagahan, kagigising lang ni Lito nang marinig niyang may kumakatok sa pinto. Binuksan niya ang pinto. Ito ang doktor sa klinika mula kahapon. Dr. Lito, hindi masyadong maganda ang lagay ng babaeng pasyente kahapon. Please go and have a look. Pagkatapos ng insidente kahapon, ang doktor ay tumingin kay Lito sa isang bagong liwanag, at ang kanyang saloobin ay naging magalang. Hindi. Kumunat ang noo ni Lito. Alam na alam niyang gumaling na ang sakit ng matandang babae. Walang paraan na magkakaroon ng problema. Pagkatapos, nagmamadali silang pumunta sa bahay ng babaeng magsasaka. Kuya Lito, sasama rin ako. Nagkataong dumating si Rose upang hanapin si Lito. Pagkarinig nito ay dali-dali siyang bumalik sa kwarto para kunin ang bag niya at gustong sumama sa kanya. Sa koridor, narinig ni Lance at ng iba pa ang mga salita ng doktor sa nayon. Mr. G, pupunta tayo at tingnan natin. Pambobolang tanong ng isang batang lalaki. Puno ng mga inaasahan ang mukha ni Lance. Ngumisi siya at sinabing, syempre gusto kong pumunta. Gusto kong makita kung paano haantong ang batang ito. Sa bahay ng babaeng magsasaka, pagpasok pa lang ni Lito sa pinto, isang lalaking nasa maagang 20s ang sumugod at nagkunwaring sinaktan siya. Kuwak, pinatay mo ang nanay ko. Mabilis siyang pinigilan ng doktor sa nayon. Jimmy, let's talk about it. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Walang sinabi si Lito. Tumingin siya sa kama at nakita niya ang matandang babae na nakadapa kahapon. Nakapikit ang mga mata niya at wala na siyang hininga. Isang lalaking nasa edad 50 ang humiga sa katawan ng matandang babae at umiyak ng malakas. Oh, nanay ang anak mo, bakit ang lupit mo? Kung iiwan mo kami, sasama kami. Don't worry. What's going on? You've made it clear. Umalis ang nanay mo sa klinik kahapon. Magaling siya. Tanong ng doktor sa nayon. Ngumuso si Jimmy. Ano pa nga ba ang pwedeng mangyari? Sabi ng nanay ko, masama daw ang pakiramdam niya pagkabalik niya kahapon. Pagkakita kaninang umaga, hindi na siya nagsasalita. Hindi pwede. Mabilis na pumunta ang doktor sa nayon upang suriin at hinawakan ang ugat ng matandang babae. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha at tumingin siya kay Lito. Patay na talaga siya. Ang lalaking nasa edad 50 ay biglang tumayo, tinuro si Lito, at sumigaw, ang ina ng anak ko ay isang mabuting tao. Nagpunta siya sa klinika, at ngayon ay wala siya. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, isang kwek-kwek na doktor. Hoy!
Matanda, ano ang sinasabi mo? Kahapon, pinagaling ni Kuya Lito ang sakit ni Tia, at maraming tao ang nanunood. Galit na galit si Rose kaya pinagalitan niya ito. Little girl, anong ibig mong sabihin? Halatang kasabwat mo yang kumag na yan. Malakas na sigaw ng matanda. Napaupo siya sa lupa at umiyak ng umiyak. Sa oras na ito, sumugod din si Lance at ang iba pa. Nang makita nila ito, napangisi sila at sinabing, "Nako, hindi ko inaasahan na ang doktor na gumagawa ng milagro ay makapagpapagaling ng mga patay. Kailangan niyang pasanin ang responsibilidad." Nang marinig ito, ngumuso si Jimmy. Oo. I-report ko kaagad sa gobyerno at hayaan kang makulong na kwek-kwek. Pagkasabi niya nun ay lumabas na siya ng pinto. No, no, no. Let's talk about it. We can't sure that it's Dr. Argel fault. Bakit natin isusumbong sa gobyerno? Nang makita ito ng doktor sa nayon, mabilis siyang pinigilan at sinabing, may pag-uusapan. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Lito, na nagpapahiwatig na dapat niyang sabihin ang isang magandang salita para sa kanya. Gusto ko lang sabihin na walang mali sa treatment ko. Walang pakialam na sabi ni Lito. Haha, kahit ang dumadating na doktor na may maraming taon ng karanasan ay hindi makasigurado na walang problema sa paggamot niya. Sino ka ba sa tingin mo? Nagdagdag ng panggatong si Lance sa apoy. Umungol si Jimmy, ang kulit mo. How dare you be so stubborn? Isusumbong ko ito sa lokal na pamahalaan at hihilingin sa pulis na arestuhin ka. Dr. Argel, sa tingin ko ay mas mabuting gumastos ka sa bagay na ito. Huwag mong madaling masaktan ang mga taga-nayon sa baryong ito. Magiliw na payo ng doktor sa nayon. Ngumiti si Lito at mapaglarong tumingin kay Jimmy at sa kanyang anak. Magkano ang gusto mo? Agad na huminto si Jimmy, na para bang hinihintay niya ang sandaling ito. Inabot niya ang kanyang kanang kamay at sinabi sa malakas na boses, 1,000,000. Hindi tayo mawawala ng kahit isang sentimo, o i-report natin ito sa gobyerno. Ngumisi si Lito sa kanyang puso. Pagkaraan ng mahabang panahon, gustong mangikil ng mag-ama. Maaaring hindi ito makita ng iba, ngunit walang makatakas sa kanyang mga mata. Sa unang tingin pa lang ng matandang babae sa pinto, alam na niya ang lahat. Kabanata 303. 1,000,000. Baliw ka ba sa pera? Kumunat ang noo ni Rose. Kung gayon wala kaming pakialam. Bigyan mo lang kami ng 1,000,000, kung hindi, i-report namin ito sa mga autoridad at arestuhin ka. Walang awang sabi ni Jimmy. Sige, tumawag ka ng pulis. Walang pakialam na sabi ni Lito. Nang marinig ito, lahat ay natigilan. Hindi nila inasahan na si Lito ay hindi sumusuko. Sige, sabi mo eh. Sabihin ko sa iyo, ang manugang ng aking tiyuhin ay ang kapitan ng himpilan ng pulisya. Galit na sabi ni Jimmy at agad na tumawag sa telepono. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang dalawang pulis. Ang isa sa kanila ay ang kamag-anak ni Jimmy. Ikaw ba ang pumatay sa nanay ng haligi? Tinanong ng pulis si Lito. Hindi, mahinahong sagot ni Lito. Umiyak si Jimmy, Captain Song, kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa akin. Ang aking ina ay nakahiga dito. Siya ay orihinal na magaling, ngunit siya ay pinatay ng kumag na iyon. Sinulyapan ni Kapitan Song ang matandang babae sa kama, at dumilim ang mukha nito. Sinabi niya kay Lito, mayroong parehong saksi at materyal na ebidensya. Itinatanggi mo pa rin ba ito? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alinman sa mahuli ka o bigyan ka ng isang kabuuan ng kabayaran. Maaari kang pumili. Ngumisi si Lito. Anong kalokohan, Captain? Ganyan ka mag-handle ng mga kaso. Wala kang alam at gagawa ka lang ng conclusion. You're trying to use your power for personal gain. Sa tingin mo ba ginagamit ko ang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang? Tumaas ang kilay ni Kapitan Song at agad na nagalit. Pero dahil sa sobrang daming taong nanonood, hindi niya magawang magalit. Well, then tell me. This person was originally fine, but he died because of your punishment. What's going on? Sa sandaling ito, si Lance at ang iba pa ay kinukutya siya. Tumingin sila kay Lito na parang walang utak. How dare he insult the police? Siguradong may problema siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lito at dahan-dahang sinabi, napakasimple ng dahilan. Hindi pa patay ang matandang babae. Ano? Nang marinig ito, lahat ng naroroon, kabilang si Jimmy at ang kanyang anak at sina Rose, at Lance, ay natigilan. Pinandilatan siya ni Jimmy at galit na sumigaw, kalokohan. Ang lamig ng katawan ng nanay ko. Paano niya nasasabing hindi siya patay? Lito, nababaliw ka na ba? Hindi galit ang lalaking ito, at sinabi niyang hindi siya namatay.
Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Lance habang nanunuya niyang sinabi. Natarante rin ang doktor na yun. Ang medikal na kasanayan ni Lito ay hindi masama. Imposibleng hindi man lang niya masabi ang buhay mula sa kamatayan. Naramdaman ni Kapitan Song na siya ay naloko at lalo pang nagalit. Boy, pinaglalaruan mo ba ako? No need to explain. Sumama ka sa akin. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang pares ng posos. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya si Lito, ang kanyang kamay ay sumakit na para bang dumampi ito sa isang apoy. Mabilis niyang binawi ang kamay at nagulat siya. Ano ang nangyayari? Sumulyap si Lito sa kanya at walang pakialam na sinabi, hindi kita pinaglalaroan. Talagang hindi patay ang lalaking ito. Kung gusto mong itanong ang dahilan, ang mag-ama na ito ay dapat na mas nakakaalam kaysa sa iba. Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Jimmy Zhang at ang kanyang anak. Biglang sumili ang guilt look sa mga mata ng mag-ama. You are talking nonsense. Don't slander me. Isipin mo na lang na kaming mga taga-bansa ay madaling mabuli. Wala kaming alam at hindi naiintindihan ang sinasabi mo. Naikuyom ni Jimmy ang kanyang mga kamao at napuno ng galit. Sa sandaling ito, mayroong isang grupo ng mga taga-nayon sa labas ng bahay ni Jimmy. Brat, huwag mong isipin na mabubuli mo kaming mga magsasaka dahil lang sa taga-syudad ka. Oo. Kung maglakas loob ka na sir-on kami, hindi ka namin ililibre. Ang mga taga-nayon ay nabulabog at nagngangalit sa galit. Nang makita ito, kumislap ang mga mata ni Jimmy na may tanda ng tagumpay. Sa ganitong paraan, tiyak na matatakot si Lito. Gayunpaman, biglang humakbang si Lito papunta sa mesa at kinuha ang isang basket ng kawayan. Excuse me, ano ito? Pumulot siya ng halaman mula sa bamboo basket at tumingin kay Jimmy. Medyo natarante si Jimmy. Hindi ko alam. Ito ay malamang na mga damong hindi ko sinasadyang naibalik. Nagsisinungaling siya. Biglang nagtaas ng boses si Lito, na nagdala ng malakas na puwersa sa loob na nagpanginag sa isipan ng lahat. Ito ay isang dagandong mula sa Marshall King. Kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi banggitin ang mga tao sa bahay, ang buong Langsi Village ay agad na mawawasak. Nanghina ang mga binti ni Jimmy, at nahulog siya sa lupa. Magsalita ka. Ano ba yan? Malamig na tinitigan ni Lito si Jimmy at diniinan siya ng hakbang-hakbang. Nanginig si Jimmy at mukhang takot na takot. Pakiramdam niya ay hindi tao ang kaharap niya, kundi isang multo. Captain Song. Tulungan mo ako. Tumingin siya kay Captain Song. Si Kapitan Song ay natakot sa dagandong ni Lito, ngunit sa sandaling ito, siya ay natatakot pa rin at hindi naglakas loob na magsalita ng ilang sandali. Sige, kung sasabihin mong hindi mo alam, sasabihin ko sayo. Ngumisi si Lito. Ang ganitong uri ng halaman ay tinatawag na pisceles grass. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, sa sandaling kainin mo ang halamang ito, hihinto ka sa paghinga at tibok ang iyong puso. Papasok ka sa isang estado ng suspendido na animation at gigising sa loob ng ilang oras. Kinain lang ng matandang babae na ito ang grass of chi breaking at pumasok sa state of suspended animation. Tama ba ako? Tinitigan niya ng diretso si Jimmy. Agad na pinagpawisan si Jimmy at tumingin sa kanyang anak. Pareho silang mukhang guilty. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Panik niyang sabi. Sa oras na ito, muling tumayo si Lance at sinabing may pang-aalipusta, Lito, huwag mo akong lokohin. Wala pa akong narinig na anumang halamang gamot na maaaring magpanggap ng mga tao sa kanilang pagkamatay. Iyon ay maaari lamang mga hulugan na ikaw ay ignorante. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya. Ikaw. Galit na galit si Lance. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, makakahanap ka ng isang tao na susubukan, sabi ni Lito. Sa oras na ito, tumayo ang pulis na kasama ni Kapitan Song at nagsabi, wala pa akong narinig na anumang grass of chi breaking. I think it's a wild dish. Let me try it. Inabot ni Lito ang halamang gamot sa kanya, at agad niya itong kinain. Pagkalunok niya ay minulat niya ang kanyang mga mata at nahimatay siya sa lupa. Ang doktor ng nayon ay pumunta sa unahan upang suriin. Hinawakan niya ang art area niya at biglang nagbago ang mukha niya. Wala talagang pulso. Pillar, how dare you toy with me? Naunawaan agad ni Kapitan Song ang nangyayari. Sa sobrang galit niya ay diretso niyang sinipa ang mag-ama. Nang makita ng mag-ama na nalantad ang bagay, biglang namutla ang kanilang mga mukha. Humingi sila ng awa, Captain Song, huwag mo kaming patulan. Magkamag-anak naman tayo. Ba? Sinong kamag-anak mo pagkatapos ng 18 salit-salit? Lalong nagalit si Captain Song. Mas pinalo niya si Jimmy at pinalo hanggang sa maging itim at asul ang mukha nito. Dr. Lito, ayos lang ba ang kasamahan ko?
Matapos talunin si Jimmy, tiningnan ni Kapitan Song si Lito na may napakagalang na ugali. Ngumiti si Lito at bahagyang tumapik sa pagitan ng mga kilay ng lalaki. Napamulat ang talukap ng lalaki at nagising siya. Nako, napakaraming doktor. Nang makita ito, ipinahayag ni Kapitan Song ang kanyang taos-pusong paghanga. Jimmy, kung maglakas loob kang pahirapan muli ang doktor na gumagawa ng milagro, tatanggalin ko ang balat mo. Umungol si Kapitan Song at umalis kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa oras na ito, ang mga taga-nayon sa labas ng pinto ay nanunuya din kay Jimmy at sa kanyang anak. Anong kahihiyan sa mga taga-nayon? Tama. Ano ito? Niligtas ka ng miracle-working doctor pero iginanti mo pa rin siya ng kabutihan. Mapahamak. Ang pangungusap na ito ay direktang nagpamula kay Jimmy at sa kanyang anak at walang nasabi. Tumingin si Lito kay Jimmy na namamaga ang mga mata. Ayon sa kanyang init ng ulo, ang isang tao na gumaganti ng kabaitan ng puot ay hindi karapat-dapat na maawa. Ngunit ang ganitong uri ng langgam ay hindi karapat-dapat sa kanyang tulong. Ang ganitong uri ng tao ay hindi mabubuhay ng isang magandang buhay habang buhay. Tumalikod siya at umalis. Sa pintuan, huminto siya sa tabi ni Lance, sinulyapan siya, hinisyan, at lumabas ng pinto. Pulang-pula at puti ang mukha ni Lance, at sesubog na siya sa galit. Sino ba siya sa tingin niya? Halatang-halata na nang aasar sa akin ang tingin niya kanina. Nang pumasok si Lito sa bakuran, isang figure ang biglang sumugod. Tumingin ng malapitan si Lito at nakita niyang ang dalaga ang sumama sa matandang babae na magpatingin sa doktor kahapon. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay ay nakatali ng patiwarik, at isang piraso ng tela ang nakatikip sa kanyang bibig. Tanging ungol lang ang kanyang nailalabas, at puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Kabanata 304. Anong nangyari? Kinaligan ni Lito ang dalaga at nakakunot ang noo niyang tanong. Kinuha ng dalaga ang tela sa kanyang bibig, hinawakan ang kamay ni Lito, at tumakbo palabas kasama niya. Dr. Magic, let's go. Gustong magkaisa ang biyenan ko para dayin ka sa pera. Hinaila siya ni Lito pabalik at ngumiti. Hindi na kailangang tumakbo. Naayos na ang usapin. Ah, mukhang nataranta ang dalaga. Obviously, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Tiningnan siya ni Lito at nalaman na ang kalahati ng kanyang mukha ay namumula at namamaga, na may tatak ng kamay. Halata na nabugbog siya, at ang kabilang partido ay sinaktan siya ng napakalakas. Sino ang nananakit sa iyo? Tanong ni Lito. Maganda ang impresyon niya sa dalagang ito, kaya hindi niya inisip ang hustisya para dito. Namula bigla ang mga mata ng dalaga. She lowered her head and said, sinaktan ako ng lalaki ko. Plano nilang ay blackmail ka kagabi. Hindi ako pumayag. Gusto kong sabihin sa iyo. Pagkatapos niya akong bugbugin, iginapos niya ako at ikinulong sa likod bahay ng isang buong gabi. Nagdilim ang mukha ni Lito, at naisip niya sa sarili, ang lalaki na ito ay talagang hindi mabuting tao. Sa sandaling ito, sumugod ang lalaki. Nang makita niya ang dalaga ay puno ng galit ang mukha nito. Sinong nagsabing lumabas ka? Bumalik ka. Habang nagsasalita ay pumulot siya ng patpat at ibinato sa dalaga. Nang makitang hindi na siya makatakas, ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata at handang tanggapin ang sakit. Pang! Nanginginig ang buong katawan ng dalaga, ngunit nalaman niyang wala man lang siyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya ay agad niyang tinakpan ang bibig niya at namula ang mga mata. Tumayo si Lito sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang braso, at hinarang ang stick para sa kanya. Sa oras na ito, ang kahoy na stick, na kasing kapal ng braso ng isang matanda, ay naputol sa 2 piraso. Divine Doctor, okay ka lang ba? Kinakabahang tanong ng dalaga na puno ng pag-aalala ang mga mata. Nabahira ng malakristal na luha ang kanyang pilik mata, na sobrang nakakaawa ang itsura niya. Umiling si Lito. Ayos lang ako. Anong biro? Isa lang itong kahoy na patpat. Kahit na ito ay isang makapal na patpat na bakal, ano ang magagawa nito sa kanya? Sinong nagpahintulot na makipag-usap ka sa ibang lalaki? I'll be bug you to death today. Nang makitang nag-aalala ang dalaga kay Lito, nagalit ang lalaki at gusto siyang hampasin. Pinalipad siya ni Lito gamit ang isang sipa. Brat! It's none of your business na binugbog ko ang asawa ko. Get lost! Napaungol ang lalaki. Malamig na sinabi ni Lito, ang iyong asawa ay isang buhay na tao. Bakit ko pahihintulutan kang bugbugin at pag-alitan siya? Ngumuso ang lalaki at sinabing, babae ko siya. Akin siya. Kaya ko siyang talunin kung gusto ko. Walang dahilan. Maging ang mga estudyante, lalo na ang mga babae, ay napangiti sa sinabi niya. Ano?
Makatuwirang bugbugin ang babae. Sa pag-agos ng luha sa kanyang mukha, umiling ang dalaga kay Lito. Divine Physician, thank you, but you can hold it off for a while. Kapag umalis ka, hindi maiiwasang bugbugin ako. Nagdilim ang mukha ni Lito. Mukhang nakapagdesisyon na siya at hinawakan ang kamay ng dalaga. Sumama ka sa akin. Namula ang mukha ng dalaga, at subconsciously gusto niyang bawiin ang kamay. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Lito, nalaman niyang walang malaswang tingin sa mga mata nito. Sa halip, may katapatan sa kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso niya at tumango. Oo, bawal kayong umalis. Tadterin ko kayong dalawa hanggang mamatay. Itinaas ng lalaki ang kanyang palakol at pinuntirya si Lito. May sigaw ng pagkagulat mula sa mga tao sa paligid. Akala nilang lahat ay magkakaroon ng dugo sa lugar. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad ang palakol at tumama sa tarangkahan. Sa sumunod na segundo, naramdaman ng lalaki ang matinding sakit sa kanyang palso. Hayaan mo. Bitawan mo siya. Napasigaw ang lalaki, at ang kanyang mukha ay namutla sa sakit. I want to take her away. May problema ka ba niyan? Malamig na sabi ni Lito, at ang lakas sa kanyang mga kamay ay lubhang nabawasan. Naramdaman ng lalaki na malapit nang mabali ang kanyang kamay. Sumigaw siya, walang problema. Walang problema. Sinipa siya ni Lito at umalis kasama ang dalaga. Sa likuran niya, pinanood ng grupo ng mga lalaki si Lito at ang dalagang umalis, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa inggit. Bata at maganda ang dalaga. Napakalambot ng kanyang balat na maaaring pisilin na parang tubig. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay at hindi niya alam kung gaano ito kaakit-akit. Isang magandang bulaklak ang ninakaw ng lalaking ito. Dinala ni Lito ang dalaga sa isang tahimik na palayan at binitawan ang kamay ng dalaga. Iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin. Kung aalis lang siya ng ganun-ganun lang, malamang nabugbugin pa ang dalaga. Gayunpaman, hindi maaaring baguhin ang karakter ng lalaki na si Tokong Zhang. Napakasakit talaga ng ulo. Biglang kumalas si Lito sa kanyang pagkakahawak, at bakas ng pagkabigo ang bumungad sa mukha ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng seguridad nang hawakan siya ng isang milagrong doktor. Divine Doctor. Nagsalita ang dalaga. My name is Lito Argel. You can call me by my name. Tumingin si Lito sa dalaga at nakasimangot na sinabi, araw-araw kang binubugbog, pero walang pakialam ang pamilya mo. Nang marinig ito, nagdilim ang mga mata ng dalaga at may patong na luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sinabi niya kay Lito ang tungkol sa kanyang nakaraan. Lumalabas na hindi siya kasal kay Tokong. Sold out siya. Ang kanyang pangalan ay Lara Duan. Ipinanganak siya sa isang maliit na nayon malapit sa hangganan sa timog ng Daguo. Upang makalakom ng pera para mapangasawa ng kanyang kapatid na lalaki, ipinagbili siya ng kanyang mga magulang, na 15 taong gulang, sa mga human trafficker sa pamamagitan ng go-between. Pagkatapos ng ilang biyahe, binili siya ni Tokong. We got married last year, pero I was only 16 years old that time. Hindi ako nakakuha ng legal marriage certificate, kaya hindi ako nakakuha ng marriage certificate. Sabi niya sa mahinang boses. Sa katunayan, may isa pang bagay na hindi niya sinabi kay Lito. Dahil sa mahigit isang taon niyang kasal, hindi pa siya ginalaw ni Tokong dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Isa pa rin siyang inosenteng babae. Matapos pakinggan ang kwento ni Lara, hinimas ni Lito ang kanyang baba at sinabing, kung ganoon, ganap mong maiiwan ang pamilyang iyon. Kung kailangan mo ng tulong, matutulungan kita. Umiling si Lara. Kuya Lito, may hindi mo alam. Sa nayon na ito, punong nayon ang pinuno. Kung walang sasabihin ang punong nayon, hindi ako makakaalis. Nang matapos siyang magsalita, isang grupo ng mga tao na may mga asarol ang tumakbo at pinalibutan sila. Ikaw si Lito. Nabalitaan kong nagdulot ka ng kaguluhan sa aking nayon. Gusto kang makausap ng punong barangay. Sabi ng isang taga-nayon na may masamang tingin sa mga mata. Obviously, hindi lang ito simpleng usapan. Kuya Lito, huwag kang pumunta. Papatayin ka nila. Nag-aalalang sabi ni Lara. Ngumisi si Lito. Gusto kong makita kung anong uri ng malupit na galaw ang magagawa nila. Pagkatapos nito, dinala niya si Lara at ang mga taga-nayon sa bahay ng pinuno ng nayon. Punong barangay, nandito ang batang iyon. Sa bakuran, si Miguel Zhao ay naglalaro ng mga bulaklak at damo kasama ang isang magandang dalaga. Sinulyapan niya si Lito at malungkot na sinabi, ikaw ang nangangahas na manggulo sa aming nayon. Sinulyapan ni Lito ang mga taga-nayon sa paligid niya at ngumiti. Oo, anong meron? Ikaw ay maliit na tao, ikaw ay medyo matapang.
Ngumisi si Miguel at sinabing, huwag mong isipin na ang asarol sa aming mga kamay ay magagamit lamang sa pudgeling ng lupa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, maaari din itong magpamuka ng ulo ng mga tao. Payo ko sa iyo na kumilos ka. Paano kung ayaw kong maging tapat? Ang mga sulok ng mga labi ni Lito ay kumulot. Ngumuso si Miguel, okay, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang sa iyo. With that, he waved his hand. Mahigit 100 mga taga-nayon ang nakapalibot sa kanya at tinitigan siya ng masama. Tinapik ni Miguel ang mabilog na puwitan ng dalaga at nakangiting sinabi, mahal, medyo duguan ito mamaya. Natatakot akong matakot ka. Bumalik ka muna sa iyong silid. Pinandilatan siya ng dalaga at pumasok sa bahay na malamig ang mukha. Si Miguel ay hindi nang ahas na magsalita. Parang apo, ngumiti ito at pinapasok siya sa bahay. Paglabas niya, naglagay siya ng mabangis na mukha at sinabi kay Lito, anak, sira ka ngayon. Nang mag-uutos na sana siya, biglang umalangaw-ngaw ang magaan na boses ni Lito. Punong barangay, kaya kung gamutin ang sakit mo. Natigilan ang ekspresyon ng puno ng nayon habang nakasimangot, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Anong sakit meron ako? You know best what's wrong with you. Dapat alam din ng asawa mo. Mabagal na sabi ni Lito. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng village chief at direktang hinaila si Lito sa isang tabi. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, anak, sabihin mo sa akin, ano ang problema ko? Yung sa iyo, hindi bababa sa 3 taon na, diretsyong sabi ni Lito. Siya. Mabilis na itinaas ng punong barangay ang kanyang daliri at hinayaan siyang bamulong, pagkatapos ay hinaila siya palayo ng ilang hakbang, kaya mo ba talaga itong gamutin? Ngumiti si Lito at iniunat ang 3 daliri. Maaari ba itong gumaling sa loob ng 3 buwan? Tuwang-tuwa ang punong barangay. Umiling si Li Xiao. 3 karayom agad ay magkakabisa. Kabanata 305. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Miguel. Anak, pinaglalaruan mo ako. Sa tingin mo ba ikaw ang reincarnation? Ngumisi si Lito at sinabing, sa totoo lang, kahit sikat ay hindi maikukumpara sa akin sa mundong ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong subukan ito. Kung hindi ko ito magagamot, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Hindi inisip ni Miguel na ito ay isang kawalan. 3 taon na siyang may sakit. Hindi lamang siya nakaramdam ng hindi komportable, ngunit ang kanyang bagong asawa, na nakabantay sa kanya sa buong araw, ay hindi makakain nito. Hindi lamang siya nakaramdam ng mali at pagkabalisa, ngunit ang kanyang asawa ay labis na hindi nasisiyahan. Sinabi niya na hindi siya tulad ng isang lalaki, na may malamig na mukha sa buong araw, na naging dahilan upang hindi niya maiangat ang kanyang ulo sa bahay. Kaya mo ba talagang gamutin ito? Tanong ulit ni Miguel. Hindi mabilang na ospital ang kanyang napagdaanan, malaki man o maliit. Hindi mabilang na pag-asa ang nag-alab, at pagkatapos ay hindi mabilang na pag-asa ang nawasak. Hindi niya talaga kinaya ang suntok. Pagkatapos ng 3 karayom, ginagarantiyahan ko na ikaw ay magiging isang sibat na pilak araw-araw at isang lalaking ikakasal gabi-gabi. Sabi ni Lito nang may katiyakan. Tuwang-tuwa si Miguel kaya hinailan niya si Lito papasok sa silid. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Kung mapagaling mo ako, maaari kang humingi ng pera hanggat gusto mo. Tama na. Huminto si Lito at nagsabi, punong barangay, ayaw ko ng pera, ngunit may isang kondisyon ako. Ano ito? Si Lara Duan ang binili. I think you should know that, right? Sinulyapan ni Lito si Lara, na nasa hindi kalayuan, at sinabi, kung pagagalingin kita, lalapit ka at ibabalik ang kanyang kalayaan. Ilalayo ko siya sa Langsi Village. Nag-isip sandali si Miguel at tumango. Okay, anyway, she and Tokong Zhang judge not get a marriage certificate. Hehe, napakaganda ni Lara. Ang sarap mo talaga. Alam ni Lito na nagkamali si Miguel, ngunit tamad siyang magpaliwanag. Pagpasok sa bahay, napabuntong hininga ang magandang dalaga nang mabalitaan niyang nandito ito para gamutin ang sakit. Sino bang sikat na doktor ang nasa 50 o 60 taong gulang? Tingnan mo kung gaano siya kabata. Mukha ba siyang nakakapagpagaling ng mga sakit? Malamang sinungaling. Carla, anong pinagsasabi mo? Saway ni Miguel. What's wrong? You're useless. How dare you yell at me? Hindi mo magagamit ang buong lakas mo sa kama at ginagamit mo ang lahat ng lakas mo para pag-alitan ako. Galit na sabi ni Carla, namumula ang kanyang mga mata sa hinaing. Sumakit ang puso ni Miguel nang makita niya ito. Alam niyang nagdusa siya sa nakalipas na 3 taon at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sister-in-law? Grabe ang sakit ng ulo mo ngayon, ano?
Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Lito. Paano mo nalaman? Medyo nagulat si Carla. Tumingin siya kay Miguel at nagtanong, sinabi mo ba sa kanya? Umiling si Miguel at mabilis na sinabi, wala akong sinabi. Wala akong narinig kahit kanino. Doktor ako, kaya nakikita ko. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi. Kinagat ni Carla ang kanyang malarosas na labi at nagtanong, kung gayon. Maaari mo bang gamutin ito? Habang sinasabi niya ito, medyo namula ang mukha niya. Pagkatapos ng lahat, kinwestiyon niya ang kanyang mga kasanayan sa medikal, at ngayon ay humihingi siya ng tulong sa kanya. Gayunpaman, ang sakit ng ulo na ito ay halos mabaliw sa kanya. Masama ang pakiramdam niya nitong nakaraang 2 araw dahil sa sakit ng ulo. Of course I can. May konting blood deficiency at cold ka lang. I'll give you an injection and it will immediately work. At saka, bibigyan kita ng ilang race eta para ma-replenish ang dugo mo. Dalhin mo ito sa oras para sa kalahating buwan, at hindi ka magkakaroon ng sakit ng ulo sa hinaharap. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom habang nagsasalita siya. Nag-isip sandali si Carla at tumango. Okay, then give me a shot. With that, umupo na siya. Ipinasok ni Lito ang pilak na karayom sa byway acupoint sa kanyang ulo at dahan-daang nag-inject ng stream ng genuine chi dito. Naramdaman na lamang ni Carla ang mainit na agos na pumasok sa kanyang katawan mula sa tuktok ng kanyang ulo. Kaagad, tumigil ang pananakit ng kanyang ulo at nabuhayan siya ng loob. Hindi niya maiwasang gumaan ang pakiramdam. Ibinaba ni Lito ang pilak na karayom. Ate, ano ang pakiramdam mo? Hindi na talaga masakit. Napasigaw si Carla sa pagkagulat, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagtataka. Kaagad pagkatapos, namula siya at yumuko kay Lito. I'm sorry, young master. I even doubted your medical skills just now. Hindi dapat ganito. Kung gayon, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Halika at ipakita mo sa akin. Nang makitang talagang may kakayahan si Lito, hindi na makapaghintay si Miguel na sabihin. Pagkatapos nito, nagpasok si Lito ng 3 karayom sa katawan ni Miguel. Sa banayad na pagpitik ng kanyang mga daliri, patuloy siyang nag-inject ng makapal na true chi kay Miguel. Pakiramdam ni Miguel ay parang iniihaw sa apoy ang kanyang buong katawan. Namumula ang buong katawan niya, at hindi nagtagal ay basang-basa na ng pawis ang damit niya. Hindi ko na kaya. Sigaw niya. Maghintay ka pa. Pinindot ni Lito ang kanyang acupoint upang pigilan siya sa paggalaw. Naramdaman ni Miguel na puno ng enerhiya ang kanyang katawan, at malapit na siyang sumabog. Nang malapit na nilang maabot ang kanilang rurok, biglang nawala ang pakiramdam ng inihaw at napalitan ng hindi mapapantayang relax at komportableng pakiramdam. Tapos na. Inalis ni Lito ang mga pilak na karayom. Yun lang. Hindi makapaniwala si Miguel. Bagamat tinanong niya ang tanong na ito, pakiramdam niya ang pinakatotoo. Puno ng enerhiya ang kanyang katawan. Nang sulyapan niya ang asawa ay agad na nag-init ang katawan nito, at gusto niya itong ihagis agad. Ano ang pakiramdam mo? Nagmamadaling tanong ni Carla. Ngumisi si Miguel at sinabing, malalaman mo ngayong gabi. Hindi tama. Namula ang mukha ni Carla habang dumura, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang kanyang kaligayahan. May papel ka ba at panulat? Opo, doktor. Pakihintay po sandali. Mabilis na naglabas si Carla ng panulat at papel. Sumulat si Lito ng ilang race eta at ibinigay kay Carla. Ang dalawang ito ay para sa aking hipag. Mapapakain nila ang kanyang dugo at masusustansya ang kanyang mga tampok sa mukha. Ang 3 pa ay para sa punong nayon. Siya ay matatag at malakas. Maaari mo silang kunin araw-araw, maaga o huli, kalahating buwan. Salamat, Magic Doctor. Salamat, Magic Doctor. Puno ng saya ang mga mukha ni Village Chief at Carla habang paulit-ulit silang yumuyuko para ipahayag ang kanilang pasasalamat. Sa sandaling ito, may ingay sa labas ng pinto. Nang lumabas si Lito, nakita niya si Jimmy at ang kanyang anak na dinadala si Lara kasama ang ilang mga kamag-anak. Hindi na ako babalik. Siyempre, tumanggi si Lara. Sinampal niya si Tokong sa mukha na nagpadugo sa gilid ng kanyang bibig. Hayop! Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Lito, at isang alon ng galit ang bumalot sa kanyang dibdib. Siya ay humakbang pasulong, iwinagayway ang kanyang kamay, at direktang pinalipad si Tokong. Nabasag ang kalahati ng mukha ni Tokong. Ibinuko niya ang kanyang bibig, iniluwa ang isang subo ng dugo, at isang dosenang ngipin. How dare he hit us? Lahat, patayin. Ikinaway ng mga kamag-anak ang kanilang mga asarol at bakal na pala, tila handang patayin siya.
Kung ganoon, hindi ako tatayo sa seremonya kasama ka. Ngumisi si Lito at biglang gumalaw. Bang bang bang. Sa isang kisap mata, ang malalakas na lalaking iyon ay nakahandusay sa lupa, umuungol ng malungkot. Ang ilan sa kanila ay nakahawak sa kanilang mga binti, ang ilan ay nakatikip sa kanilang mga mukha, at ang ilan ay nakahawak sa kanilang mga braso. Ang mga braso ng lahat ay nabali, o ang kanilang mga binti ay nabali. Natigilan ang lahat. Hindi nila akalain na ganito kalakas ang binatang ito. Kuya Jamie, anong ginagawa mo? Lumabas si Miguel at sinabing may malungkot na mukha. Ang ama ni Tokong ay umuungol at nagsabi, Hepe, ang asawa ng aking anak ay dinukot ng lalaking ito. Pakisuyong itaguyod ang hustisya para sa akin. Kalokohan. Nanlaki ang mga mata ni Miguel at napasigaw, saan nanggaling ang manugang mo? Hindi mo ba alam kung paano ilagay ito? At saka, hindi naman talaga sila nagpakasal ni Pilar. Sa legal na pananaw, hindi naman sila mag-asawa. Sa oras na ito, lumabas din si Carla at idinagdag, tama. Araw-araw mo siyang ikinulong sa bahay at hindi man lang pinayagang lumabas. Ito ay tinatawag na illegal detention. Kung tatawag ka ng pulis, ang iyong anak ay kailangang manirahan sa kulungan. Nang marinig ito, biglang namutla ang mukha ng ama ni Tokong, at sinabi niya sa takot, hindi. Hindi ko gusto na manirahan siya sa bilangguan. Okay, ako na ang magdedesisyon. Kung gusto ni Lara na umalis sa Langsi Village, maaari siyang umalis anumang oras. Hindi big deal ang kasal niya sa haligi. Matuwid na nagsalita si Miguel at tiningnan si Lito. Punong barangay, hindi mo magagawa iyon. Tinuturo ko pa rin siya para ipagpatuloy ang kaluwalhatian ng pamilya Zhang. Galit na sabi ng ama ni Tokong. Para ipagpatuloy ang matamis mong buhay. Hehe, stop daydreaming. Ngumisi si Lito at walang pakialam na tumingin kay Tokong. Walang kakayahan ang anak mo. Wala man lang siyang kakayahang magpasa ng insenso. Matagal na niyang napansin na may mali sa katawan ni Tokong. Siya at si Lara ay hindi talaga nagsesex sa loob ng 1 taon. Kalokohan. Galit na galit si Ginoong Zhang kaya nanginginig ang buong katawan. Kasing lakas ng baka ang anak ko. Walang problema dyan. Kuya Zhang, mas mabuting tanggapin mo ang katotohanan. Isa siyang doktor na gumagawa ng milagro. Tama siya. Nagpayo si Miguel mula sa gilid. Nang marinig iyon, bumagsak si Mr. Zhang sa lupa at tumingin kay Tokong na parang tinamaan ng bolt mula sa asol na kalangitan. Totoo ba ang sinabi niya? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sabi ko nga mag-1 taon na kayong ikinasal, bakit wala pa ring balita? Napatili si Tokong, tinakpan ang kanyang mukha, at napaluha. Ito ay isang lihim na ibinaon niya sa kanyang puso. Ngayong nalantad na, paano pa siya magpapatuloy sa pagiging tao sa hinaharap? Divine Physician, I'm begging you, please treat my family's Pilar. You can take Lara palayo kung mapagaling mo ako. We can buy another wife at worst. Ang ama ni Zhang ay lumuhad sa harap ni Lito, hawak ang kanyang mga binti at nagsusumamo. Huminga ng malalim si Lito at sinubukang pigilan ang kanyang galit. Kung hindi, kung kumilos siya sa salpok, maaaring sipin niya ang matandang bagay na ito hanggang sa mamatay. Umalis ka. Sinipa siya ni Lito at nakangising sinabi, ang taong katulad mo, na may ganitong uri ng mga jinn, ay talagang lampas sa mata ng langit. Tumingin siya kay Lara. Tere na. Oo. Dahil alam niyang maaalis niya si Tokong, labis na natuwa si Lara na hindi mailarawan. Ngayon, si Lito ay parang Diyos sa kanyang puso. Iniligtas niya siya sa pagdurusa at binigyan siya ng bagong buhay. Talagang susundin niya ang anumang sasabihin nito. Bago umalis, tumingin si Lito kay Miguel at seryosong sinabi, punong barangay, sana ay hindi na maulit ang ganitong uri ng negosyo. Kung hindi, paano kita pagagalingin? Magagawa kitang maging tulad ng dati at hindi nagagaling. Nagbago ang mukha ni Miguel. Ayaw na niyang maging matigas ang ulo. Huwag kang mag-alala, Magic Doctor. I will do a good job. I promise with my life na hindi na mauulit ang ganoong bagay. Kabanata 306. Nagbook si Lito ng isa pang kwarto sa hotel at hiniling kay Lara na manatili doon pansamantala. May gagawin ako ngayon, at ihahatid kita bukas. Sa oras na iyon, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Sa oras na ito, lumuhad si Lara sa harap niya. Kuya Lito, ako. Tiningnan siya nito gamit ang maaliwalas na mga mata at bahagyang namula. Nilakasan niya ang kanyang loob at sinabing, gusto kitang sundan. Kung hindi dahil sa iyo, patay na ako sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ikaw ang nagligtas sa akin. Handa akong manatili sa tabi mo, ihain ka ng tsaa at tubig. Pagkatapos noon, yumoko siya at yumoko.
Mabilis siyang tinulungan ni Lito na tumayo at umiling. I saved you out of moral principles. You don't have to do this. Kung natatakot ka na hindi ka mabubuhay mag-isa, matutulungan kita. Hindi, Kuya Lito, payag ako. Ang mga mata ni Lara ay puno ng luha at ang kanyang ekspresyon ay labis na taos-puso. Nang makitang determinado siya, sumakit ang ulo ni Lito. Ito ay hindi komportable para sa kanya na gumawa ng mga bagay sa isang babae sa tabi niya. Kuya Lito, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang maging isang babae na naghahain ng tsaa at tubig. Ako ay ganap na makikinig sa iyo at hindi ka mahihirapan. Nagmamadaling sinabi ni Lara na parang nakita niya ang mga pag-aalala ni Lito. Walang pagpipilian si Lito kundi ang tumango. Okay, maaari mo akong sundan pansamantala at matuto ng ilang mga kasanayan. Baka pagkaraan ng ilang sandali, magkusa siyang umalis pagkatapos makita ang makulay na mundo sa labas. Ilagay mo ito sa iyong mukha at gagaling ka bukas. Inabot ni Lito ang isang bote ng porselana kay Lara at saka umalis. Hawak ng mahigpit ang maliit na bote ng porselana sa kanyang kamay, nakaramdam ng init si Lara sa unang pagkakataon sa kanyang 17 taong buhay. Mula nang siya ay dumating sa mundong ito, siya ay dinukot, inabuso, at naranasan ang lahat ng uri ng paghihirap. Napagmasdan niya ang kadiliman ng puso ng mga tao, at alam niya na si Lito ang unang taong tunay na mabuti sa kanya. Nabuhay ako para sa kanya. Masaya siyang ngumiti. Kung hindi umalis si Lito, makikita niya ang glabela ni Lara na may eyes of the void. Sa isang iglap, isang banal na gintong liwanag ang kumislap at pagkatapos ay nawala. Ito ay isang pambihirang selyo mula sa pinakamataas na cultivation world. Lumabas si Lito sa silid ni Lara at nagkataong nakasalubong si Rose na papalabas ng silid. Nakasuot siya ng sportswear at may dalang drawing board sa likod. Lalabas ka ba? Tanong ni Lito. Napangiti si Rose at sinabing, bueno, si Lance at ang iba pa ay pupunta sa likod na burol. Maaari akong sumama sa kanila. Kuya Lito, bakit hindi ka sumama sa kanila? Umiling si Lito. May gagawin pa ako. Hindi ako pupunta. Habang nag-uusap sila, lumabas ang dalawa sa main entrance. Rose, bilasan mo, aalis na tayo. Kumaway si Lance sa kanya. Nang makita niya si Lito, biglang dumilim ang kanyang mukha at malamig siyang sumangot. Pupunta rin ba siya? Saka ayoko. Inilibot ni Donnellan ang kanyang mga mata kay Lito at sinabing may pagkabigo. Si Susan ay nakasuot ng pink na ghost dress, sariwa at gumagalaw. Halos lahat ng lalaki ay nakasilip sa kanya. Ito ang nagpalaki sa kanya. Sinulyapan niya si Lito at medyo nagalit dahil hindi siya tinitingnan ng lalaki, ngunit sa malayong bundok. Sinasadya niya siguro. Nagkunwari siyang walang interes sa sarili para makuha ang atensyon niya. Sa pag-iisip na ito, ang mood ni Susan sa wakas ay bumuti ng kaunti. Pupunta ka ba sa bundok na iyon? Itinuro ni Lito ang isang bundok sa di kalayuan, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Tumango si Rose. Oo. Huwag kang pumunta. Sabi ni Lito sa malalim na boses. Marahil ay walang nakikita ang mga ordinaryong tao, ngunit kitang-kita niya na ang bundok ay nababalot ng suso ng madilim na itim na hangin. Dapat may kakaiba doon. Paf! Nang marinig ito, napangiti si Lance. Sino ka? Kung ayaw mong sumama, edi wag. Nagkibit balikat si Lito. I was kind enough to persuade you. Pagsisisihan mong pumunta ka doon. May mali sa bundok na iyan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sayo? Naiinis ka lang na makita kaming lahat. Mapangasar na sabi ni Lance. Tama. Kung hindi natin siya paglaruan, tatakutin niya tayo. Nakakainis talaga ang ganitong klaseng tao. Masungit na sabi ni Donnellan. Bigla na lang, ang grupo ng mga estudyante ay nanunuya kay Lito. I have something to say. It's your business kung makinig ka o hindi. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Mabagal na sabi ni Lito, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa sandaling lumingon siya, pinindot niya ang kanyang daliri at nag-iwan ng marka sa katawan ni Rose. Wala siyang pakialam sa buhay ng mga estudyanteng ito, ngunit si Rose ay isang mabuting babae. Hindi niya kayang panoorin lang siyang mamatay. Pagkaalis ni Lito, sinabi ni Rose na may kaunting pag-aalala, si kapatid na Lito ay hindi isang taong nagsasalita ng hindi nag-iisip. May mga taga-nayon na nagsabi na may pumasok sa bundok noong nakaraang taon at hindi na muling lumabas. Paano kung saan pa tayo pupunta? Nang makitang natatakot si Rose, paano pakakawalan ni Lance ang ganitong pagkakataon para maging isang bayani? Huwag kang matakot. Paprotektahan kita hanggat nandito ako. Ibinuka niya ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo. Hindi ako duwag tulad ni Lito. Inulo ni Susan si Rose, huwag kang mag-alala, napakaraming lalaki dito.
Kahit na makatagpo ka ng masasamang tao, walang dapat ikatakot. Naramdaman ni Rose na baka masyado siyang nag-iisip, kaya tumigil siya sa pagsasalita. Ang grupo ng mga tao ay pumunta sa bundok. Mga 20 kilometro sa timog ng Langsi Village, mayroong isang nayon ng pamilyang Argel na may templo ng ninuno ng pamilyang Argel sa loob. Ito ang lugar kung saan pupunta si Lito. Hindi alintana kung ito ay ang Argel Angkan o ang iba't ibang pamilya ng sangay, sila ay babalik dito taon-taon upang magbigay galang sa kanilang mga ninuno. Taon-taon ay pumupunta rito si Lito noong bata pa siya, ngunit hindi pa siya nakapunta rito mula nang ipadala siya sa kabundukan ng mga matatandang iyon sa edad na 8. 10 taon na ang nakalipas mula noon. Sa paglalakad niya sa nayon, walang nakakilala sa kanya at tinuturing siyang kamag-anak ng kanyang pamilya. Bumili siya ng ilang handog para sa insenso sa pasukan ng nayon at dinala ang mga ito sa templo ng mga ninuno. Katatapos pa lang niya sa pagsamba ay may narinig siyang tunog ng sasakyan mula sa labas ng pinto. Bumaba sa sasakyan ang isang grupo ng mga tao at pumasok sa templo ng mga ninuno. Sino ka? Ito ang ancestral temple ng pamilya Argel. Bawal pumasok ang mga tagalabas ng walang pahintulot. Tanong ng lalaki sa mabagsik na boses nang makita niya si Lito. Tumayo si Lito mula sa futon at sinulyapan ang taong dumating. May nakita silang 4 na kabataan, na mukhang nasa maagang 20s. Lahat sila gwapo, lalo na yung nangunguna sa kanila. Napakagwapo nila. Nakasuot din sila ng mga sikat na brand. Sa kanilang anyo, makikita na maganda ang kanilang buhay. Bukod dito, mahal ang sasakyan na nakaparada sa pinto. Tila ang mga taong ito ay may makapangyarihang pinagmulan. I'm from the Argel family. Sino ka? Mahinahong tanong ni Lito. Napangisi ang pinuno. Hindi mo nga ako kilala. How dare you say that you're from the Argel family? Sino ka? Bakit kailangan kitang makilala? Walang humpay na sagot ni Lito. Ikaw. Galit na galit ang pinuno ng mga lalaki kaya namula ang mukha. Bigla siyang ngumisi at sinabing, okay, makinig kang mabuti. Ang pangalan ko ay Roger Argel. Pagkatapos noon, pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tumingin kay Lito na may mapagpalang ekspresyon. Mula sa kanyang ekspresyon, tila dapat malaman ng sinuman sa pamilya Argel ang pangalang ito at igalang ito. Oh, gayunpaman, walang pakialam na sumagot si Lito, mangyaring tumabi. Dapat na akong umalis. Anak, masyado ka nang lumayo. Alam mo bang mapapasabak ka sa malaking gulo kapag napakawalang galang mo sa akin? Malungkot na sabi ni Roger. Kabanata 307. Anong malas? Talaga. I'll wait and see. Ngumiti si Lito nang walang pakialam. Bata, kahit sino ka man, walang galang para sa iyo na magsalita ng ganoong kangas na salita sa third young master. Sabi ng kasamang lalaki. Hindi pa niya nakita si Lito noon, kaya naisip niya na siya ay isang disipulo ng ilang collateral branch at isang hindi mahalagang karakter. Dahil ito ay hindi isang mahalagang papel, maaari niyang i-bully siya sa kanyang kalooban. Sinulyapan siya ni Lito na may masamang tingin. You're his dog. Handa kang lumuhad at dilaan, pero mas matigas ang tuhod ko. Hindi ako makuluhad. Tinawag mo akong aso. Nagalit agad ang lalaki. Miyembro ako ng pamilya Argel. Collateral relative ka lang. Sino ka sa tingin mo? May karapatan ka bang pag-alitan ako? Pak! Bago pa matapos ang panunumbat ng lalaki, itinaas ni Lito ang kanyang kamay at sinampal siya. Sandaling katahimikan ang namayani pagkatapos nitong sampal. Hindi makapaniwalang tumingin silang 4 kay Lito. Lahat sila ay miyembro ng Argel clan. Sa buong Argel clan, masasabing nasa core level sila. Kadalasan sila ay mayabang at matikas. Ang mga collateral na kamag-anak na iyon ay tinatrato sila ng may malaking paggalang. Kahit sila ay bugbugin at pagalitan, hinding-hindi sila maglalakas loob na manlaban, sa takot na madawit nila ang kanilang mga pamilya. Hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng taong ito nang walang sinasabi. How dare you hit me? I'm from the same tribe. Are you crazy? Tinapin ni Ren ang kalahati ng kanyang nag-aapoy na mukha at nagngangalit. Anong masama kung bugbugin kita? Sinimulan mo na akong pag-alitan pagbuka mo pa lang. Ang sarap mong sampelan. Malamig na sabi ni Lito. Parang hindi naman siya natakot. Ito ay isang biro. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang apelyido ay Argel, at nang ahas siyang insultuhan siya ng ganito, matagal nang nabali ni Lito ang kanyang mga kamay at paa. Since you started it first, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Ngumisi si Roger. Matagal na niyang ayaw kay Lito, ngunit hindi niya ito magawa ng direkta. Ngayong nauna na niya ang mga ito, sa wakas ay binigyan niya sila ng dahilan para gawin ito. Si Roger ay natural na hindi gagawin ito sa kanyang sarili.
Agad na pinalibutan ng tatlong disipulo ng pamilya Argel si Lito. Boy, napakayabang mo. Unfortunately, you don't know your identity. Ngayon lumuhad ka at yumuko sa lalaki. Kung aalis ka dito, I can consider letting you go. Pagmamalaki ni Roger. Ngumiti si Lito. Masyadong kalokohan. Bago nawala ang kanyang boses, bigla siyang gumalaw, at isang natitirang anino ang kumislap. Sa sumunod na segundo, tatlong hiyawan ang narinig. Tatlong miyembro ng pamilya Argel ang lumipad at bumagsak sa lupa ng masakit. Si Lito ay humakbang pasulong, at silang tatlo ay nagulat at natakot. Alam nila na ang lakas ni Lito ay higit pa sa kanila. Umalis. Malamig na sabi ni Lito. Mabilis na bumangon ang tatlong lalaki at tumakas sa takot. Anak, huwag mo na akong hayaang magkita ulit sa susunod, o tuturuan kita ng leksyon. Mabangis na sambat ni Roger, ngunit tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa tatlong tao. Hindi nagtagal, umalis ang karwahe ng may malakas na tunog. Umiling si Lito. Hindi niya isinasapuso ang tatlo at nagpatuloy sa pagbibigay ng respeto. Nang matapos ang seremonya ng pagsasakripisyo, dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Ito ay 20 kilometro ang layo mula sa Langsi Village. Aabutin ng mga ordinaryong tao ng ilang oras ang paglalakad, ngunit wala ito para kay Lito. Isa itong kalsada sa bundok, at sa magkabilang gilid nito ay mga kagubatan. Ito ay lubhang malayo, tiwangwang at walang nakatira. Matagal na siyang hindi bumabalik. Ito ay isang magandang oras para sa kanya upang mamasyal at dalhin ito bilang isang paglalakbay. Sa oras na ito, huminto sa tabi niya ang isang kotse na may plaka. Bumaba ang bintana ng upuan ng co-pilot, bumungad ang isang parisukat na mukha. Tinanong niya, saan ka pupunta, binata? Casual na sumagot si Lito, ang nayo ng pamilyang Argel. Saglit na nag-isip ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, mayroong hindi bababa sa 20 kilometro ang natitira. Sumakay ka na sa kotse. Ihatid na kita doon. No need. Pupunta ako. Umiling si Lito. Ngumisi ang lalaki at tumingin kay Lito na may nakakatawang ngiti. Bata, alam mo ba ang ibig sabihin ng 20 kilometers? Hindi mo ito mararating kahit madilim. At nabalitaan ko na hindi mapayapa ang paligid. Hindi ligtas na mag-isa ka. Sumakay ka na sa kotse. Huwag kang mahiya. Medyo natahimik si Lito. Kung talagang gugustuhin niya, kahit 200 kilometro, maabot niya ito sa isang kisap mata, lalo pa ang 20 kilometro. Gayunpaman, dahil masyadong masigasig ang kabilang partido, hindi makatanggi si Lito at kinailangan niyang sumakay sa kotse. Nang bumukas ang pinto, nadatnan niya na bukod sa driver at sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, may isang matandang lalaki na nakaupo sa likurang upuan. Puting-puti ang balbas at buhok ng matanda, at nakasuot ito ng Chinese tunic suit. Kahit nakaupo siya ay hindi siya nagpapahinga. Ang kanyang likod ay tuwid, at naglabas siya ng malakas na aura ng isang superior. Ngumiti siya kay Lito ngunit walang sinabi. Masasabi ni Lito sa isang sulyap na ang matanda ang tunay na amo ng tatlong tao sa kotse. Sa loob ng sasakyan, nag-uusap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Lito. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Lito na ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay Jumar Yao. Tinawag niya ang matandang lalaki na elderly, ngunit hindi niya inihayag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Gayunpaman, natuklasan ni Lito na ang mga ekspresyon ni Jumar at elderly ay hindi masyadong maganda. Parang medyo mababa ang mood nila. Sa sandaling ito, biglang huminto ang sasakyan. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni elderly. Ito ay isang pagkaharang. Maingat na sabi ng driver. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto at lumabas para tingnan. Bumaba din si Jumar sa sasakyan para tingnan kung may kailangan siya ng tulong. Sa sandaling ito, 7 o 8 tao ang biglang tumalon mula sa malapit na kakahuyan at pinalibutan ang kotse. Ibigay mo ang mga mahahalagang bagay. Ang pinuno ay isang matangkad at matabang lalaki, na may hawak na kutsilyong pakwan sa kanyang kamay at umaatungal. Oh, how dare you rob us? Sa oras na ito, bumaba si elderly sa kotse at mahinahong sinabi ng walang gulat. Sinulyapan ng matangkad at matabang lalaki si elderly na may masamang tingin. Bastos na old man, half of your body has been buried, how dare you talk big? Ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang sinampal ni elderly ang matabang lalaki sa dibdib. Pao! Lumipad palabas ang taong grasa at iniluwa ang isang subo ng dugo. Nagtaas ng kilay si Lito. Hindi niya inaasahan na si elderly ay isang martial artist na may lakas sa loob. Siya ay medyo makapangyarihan. Nang makita ito, unang natulala ang ilang bandido. Pagkatapos nito, nagsimula silang palibutan at sama-samang umatake.
Nagmura si Jumar, "You're a bunch of bastos. How dare you set your eyes on US? Matutulungan mo akong i-ehersisyo ang aking mga kalamnan at buto." Pagkatapos nito, itinaas niya ang manggas at pinatumba ang isang tulisan sa isang suntok. Pagkaraan ng ilang sandali, 7 sa 8 tao ang nahulog. Ang huling magnanakaw ay isang maikli at payat na lalaki, na mukhang hindi mahalata. "Umalis, o ang mga taong ito ang magiging kapalaran mo." Itinuro ni Jumar ang mga tulisan sa lupa at sumigaw. Gayunpaman, walang bahid ng takot sa mukha ng payat. Sa kabaligtaran, may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi maganda. Sumimangot si Lito at naisip, "Nako, hindi tama ang pakiramdam ng payat na ito." Kahit na hindi siya isang martial artist, mayroon siyang hindi masabi na pakiramdam ng kadiliman, at may bakas ng madilim na itim na hangin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang pakiramdam na ito ay kapareho ng bundok na pupuntahan ni Rose. May kinalaman kaya ang taong ito sa bundok na iyon? Habang nag-iisip, biglang inatake ng payat ang tiyan ni Jumar. Napaatras si Jumar ng ilang hakbang. Nang lalaban na sana siya, nakita niyang hindi makagalaw ang kanyang katawan, na para bang na-freeze. Sa sumunod na segundo, sinipa ng payat na lalaki ang kanyang balikat. Sa isang click, na-dislocate ang braso niya. Jumar, umatras. Hahakbang na sana si Elder Yi nang pigilan siya ni Lito. "Kuya Yi, huwag kang pumunta doon. Wala kang laban sa kanya. Haharapin ko siya." Umiling si Elder Yi at bumantong hininga. "Binata, kung kahit ako ay hindi matatalo, hindi mo siya matatalo. Magtago ka sa kotse." Sa kanyang opinyon, si Lito ay isang ordinaryong tao lamang. Paano haharapin ni Lito ang isang taong hindi man lang matalo ang kaliwat kanang kamay ni Jumar? Pagkatapos noon ay mabilis siyang humakbang at sinampal ang lalaki. "Baliw na alagad, kunin mo ang palad ko." Ang lalaki ay nagpakita ng isang masasamang ngiti at sinabing nakangiti, "Matanda, dahil hinahanap mo ang kamatayan, wala akong pakialam na ipadala ka na." Nagbago ang mukha ni Elder Yi nang makita ang palad. Sa sumunod na segundo, dumating ang isang malaking puwersa at paulit-ulit siyang umatras. Kabanata 308. Paano ito posible? Umubo si Elder Yi at iniluwa ang isang subo ng itim na dugo. "Ang dating bagay, hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo ngayon. Ngayon papatayin ko kayong lahat at kukunin ang mga gamit mo." Nakangiting sabi ng lalaki, at kumikislap ang mga mata niya na may intensyong pumatay. Sa sandaling ito, isang tamad na boses ang dumating, "I'm sorry, I'm afraid you don't have the ability." Lumingon ang magnanakaw at nakitang isa itong ordinaryong bata. Ngayon lang, hindi man lang niya napansin ang taong ito. "Anong sabi mo? Wala akong kakayahan." "Hahaha." Umangat ang ulo ng magnanakaw at tumawa. After which, he said with disdain, "What? Boy, do you want to spar with me? Isang friendly fight." Ngumisi si Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Dahan-dahan siyang naglabas ng ilang salita. "Hindi ka karapat dapat makipagkompetensya sa akin." Nang marinig ito, nagkatinginan sina Elder Yi at Jumar. Parehas ang mga ekspresyon nila. Hindi niya inaasahan na ganoon kamayabang si Lito. Hindi mapigilan ni Jumar na paalalahanan siya, "Lito, hindi ka makakapantay sa kanya. Huwag mong subukang magpakitang gilas. Hindi ko pinilit ang sarili ko. Nagsasabi lang ako ng totoo." Walang pakialam na sabi ni Lito. Napabuntong hininga si Elder Yi. Noong una, akala niya ay hindi masama ang binata na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kawalang halaga. Hindi lang niya alam ang kalawakan ng langit at lupa. Well, I've been a troublemaker for more than 40 years, at wala pang nang ahas na magsalita sa akin ng ganito. Ikaw ang una. Kung hindi kita ipapadala sa kamatayan ngayon, magsisisi ako sa sarili ko. Ang mga salita ni Lito ay nagpatawa sa galit ni Kai. Kung ganoon, pumunta ka sa kamatayan. Tumalon siya sa hangin at hinawakan ang bungo ni Lito gamit ang kanyang malaagila na mga kamay. Ang hakbang na ito ay nagkaroon ng napakalakas na momentum. May mahinang itim na gas na nananatili sa mga kuko ng agila, at bugzo ng malamig na hangin ang umihip patungo kay Lito. Tapos na. Umiling si Elder Yi. Maging siya ay hindi makayanan ang galaw na ito, lalo pa ang batang iyon. Hinampis din ni Jumar ang kanyang dibdib at ipinadyak ang kanyang mga paa. Nanghihinayang na sabi niya, "Nako, binata, hindi mo alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Tapos na. Hehe bata ka, patay ka. Dudurugin ko yang bungo mo." Puno ng kalupitan ang mga mata ni Kai. Ang mga bandido sa lupa ay nasa sabik din at sabik na naghihintay na madudurog ang ulo ni Lito. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat. Hindi lang umiwas si Lito, ngumiti pa siya.
Break the skull. It turns out that you like it. Tutulungan kita. Parang kinakausap niya ang sarili niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at marahang tinapik ang kanyang hintuturo sa hangin. Pang! Sa malakas na ingay, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sumabog ang ulo ni Kai sa isang iglap at naging madugong ambon. Walang kahit isang kumpletong piraso ng laman o bungo, ngunit ganap na ambon. Nakatayo pa rin ang katawan niya sa pagtalon, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Sa isang iglap, nagkaroon ng patay na katahimikan. Puno ng hinala at takot ang mga mata ng lahat. Hindi sila makapaniwala na totoo ang lahat. Sa isang casual na pagtap ng kanyang daliri sa hangin, ang ulo ng isang tao ay saysubog ilang metro ang layo. Paano ito naging posible? Ngunit hindi may kakaila na nangyari ito. Nakita ito ng lahat ng kanilang mga mata. Ghost! Ghost! Sumirit ang mga bandido at tumayo para tumakbo. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Lito. Trying to run away. It's not that easy. Ang kanang paa niya ay nakatapak ng husto sa lupa. Pang! Sa isang iglap, ang 7 tao ay natamba sa lupa ng walang hininga. Namulat si Jumar na parang nagising lang sa panaginip. Lumapit siya at gulat na sinabi, mapahamak, dead. Dead. Nang marinig ito, nagulat din si Elder E. Tumingin siya kay Lito na may ganap na kakaibang ekspresyon kaysa dati. Marahil ay hindi alam ng iba, ngunit siya ay isang martial arts practitioner at natural na alam na mayroon siyang ganitong uri ng kakayahan. Ang lakas ni Lito ay malamang na umabot sa isang napaka-nakakatakot na antas. Young friend, salamat sa pagligtas mo sa akin. Lumapit si Elder E at bahagyang tumango. Medyo magalang ang kanyang ugali. I didn't expect that you to have such strength at such young age. I admire you so much. I don't know if you can leave me your contact information and thank me another day. Walang itinago si Lito at direktang ibinigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Matapos isulat ni Elder E ang kanyang numero ng telepono, sinabi niya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga katawan na ito. Hihilingin ko sa isang tao na makitungo sa kanila. Hindi na kailangang maging mahirap. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang malahalimaw na pulang apoy ang lumipad at agad na sinunog ang bangkay na naging abo, na walang naiwan. Sa pagkakataong ito, natigilan sina Elder E at Jumar. Isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa noo ni Jumar. Lihim siyang natuwa. Sa kabutihang palad, si Lito ay walang masamang intensyon. Kung hindi, siya at si Elder E ay walang magagawa kundi maghintay sa kamatayan. Matapos magpalit ng gulong ng sasakyan ay muli silang umalis. Sa daan, ang ugali ni Elder E ay hindi na kasing lamig ng dati, ngunit napakagalang. Walang nakitang hindi nararapat si Lito at mahinahong tinanggap ang kanilang paggalang. Sa mundong ito, ang malakas ay iginagalang at ang lahat ay nakabatay sa lakas. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Langsi Village. Bago bumaba ng sasakyan, biglang sinabi ni Lito, Elder E, alam mo ba na may problema sa iyong katawan? 3 buwan na lang ang natitira para mabuhay. Nang marinig ito, nagulat si Elder E noong una. Tapos, gumaan ang loob niya. Hindi nakakagulat na masabi ni Lito na siya ay may sakit. I know. To tell you the truth, I came here today to find an old local medicine doctor. Hindi ko akalain na ang matandang local medicine doctor ay namatay noong nakaraang buwan. Mapait na ngumiti si Elder E, at ang kanyang mga mata ay namumula. Siguro sisirain na ako ng langit. Napabuntong hininga siya. Ngumiti si Lito. Hindi, kung makilala mo ako, walang makakapatay sa iyo, lalo na sa langit. Ibig mong sabihin. Biglang nagningning ang mga mata ni Elder E, na parang may pag-asa na naman. Kaya kung gamutin ang sakit mo, pero wala akong oras sa mga araw na ito. Ilang araw na lang. Anyway, nasa iyo na ang mobile phone number ko. Makakalipas ang 3 araw, pwede mo akong kontakan. Sabi ni Lito. Makalipas ang 3 araw, dapat ay ipinadala niya ang mineral sa rehiyong militar ng Jiangnan at maaaring maglaan ng oras upang gamutin siya. Medyo natuwa si Elder E at paulit-ulit na tumango. Okay, it's a deal. Let's contact each other then. Pagkatapos ng isa pang round ng pasasalamat, lumabas si Lito sa kotse. Habang pinapanood ang sasakyan na papalayo ng palayo, nagpakita si Lito ng isang makabuluhang ngiti. Nagkusa siyang gamutin ang sakit ni Elder E, na tiyak na hindi dahil sa kabaitan. Nakita na niya na si Elder E ay hindi isang ordinaryong tao. Pumunta siya sa Jiangnan ng mag-isa. Talagang hindi masamang magkaroon ng isa pang makapangyarihang kaibigan. Maaaring makatulong siya anumang oras. Naglakad siya patungo sa nayon at walang kamalay-malay na tumingin sa malayong bundok.
Bigla naman siyang sumimangot. Ang itim na hangin sa itaas ng bundok ay tila mas siksik at madilim kaysa dati. Sa sandaling ito, sa bundok, si Lance at ang iba pa ay masayang naglalaro sa kakahuyan. Hindi nila napansin na sa di kalayuan ay may dalawang pares ng mapanglo na mata na matagal nang nakatutok sa kanila. Hehe, ang daming kabataan dito. Parang amoy dugo. Sabi ng matalas na boses ng babae sa nakakatakot na boses. Sabi ng isa pang boses, huwag kang mag-alala, huwag mong takutin ang biktima. Sabi ng babae, kakaiba. Ang tagal na nung pumunta doon si Kai. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ngumuso ang lalaki. Don't worry about that greedy guy. We found these people. We can enjoy ourselves alone. We can drink more blood. Kabanata 309. Malapit na tayong matapos. Oras na para bumalik. Matapos maglaro ng mahabang panahon, maraming mga batang babae ang napagod at sunod-sunod na bumalik. Tumango si Lance. Okay, pack up na tayo at balik na tayo. Sa sandaling ito, dalawang tao ang lumabas sa malapit na kagubatan. Gulat na gulat ang mga estudyante. Nang tingnan nilang mabuti, nakita nila ang isang binata at isang babae. Napakagwapo ng lalaki, at ang babae ay nakasuot ng pulang palda. Maisla ng kanyang mukha, at puti ng nyebe ang kanyang balat. Napakaganda niya. Nakahinga ng maluwag ang mga estudyante, sa pag-aakalang mag-asawa lang sila na naglalakbay. Nandito ka rin ba para maglakbay? Nakangiting tanong ng babae, at ang boses niya ay kasing ganda ng lark. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay dumaan sa karamihan, at ang mga lalaki ay agad na nabighani at paulit-ulit na tumango. I heard that there is a particular spectacular waterfall inside. Why don't we go together? Nakangiting sabi ng babae. Pero, babalik na kami. Nasa dilema si Lance. Handsome guy? Don't be so disappointed. Nandito na. Sayang naman ang hindi pumunta at tingnan. Napakurap ang babae kay Lance. Bigla namang nabighani si Lance at agad na tumango. Sige. Nang mabalitaan ng iba na may talon, niwili rin sila at naghanda na pumunta doon ng magkasama. Tara na. Sa oras na ito, isang boses ang lumabas sa kakahuyan. Sa sandaling makita ni Lance ang tao, mukhang hindi siya masaya. Tuwang-tuwang lumapit sa kanya si Rose. Kuya Lito, paano mo kami nahanap? Casual na sagot ni Lito, naglibot-libot lang ako at nagkataon na nabangga ko kayo. Pagkatapos noon ay sinulyapan niya ang binata at babae na may makahulugang ngiti. Nakita niya na sa ilalim ng kanilang maliwanag at magagandang anyo, mayroong dalawang madilim at nakakatakot na bulok na mukha. Lubog ang kanilang mga pisngi, at wala silang pinagkaiba sa mga kalansay. Si Donnellan at ang iba ay labis na hindi nasisiyahan sa pagdating ni Lito. Ha! Bakit may ganyang lalaki kahit saan? I don't think it's a coincidence. Sinusundan niya tayo. Oo, baka nagpabilib siya kay Miss Rose. Susan, mag-iingat ka. Huwag mong hayaang samantalahin ka niya. Sabi ni Donnellan kay Susan. Nang marinig ito, naramdaman din ni Susan na ito ang nangyari. Tumingin siya kay Lito ng maingat. Hindi mapakali si Lito na makipagtalo sa mga taong ito, kaya mahinahon niyang sinabi, ipinapayo ko sa iyo na bumalik kayo kaagad. Hindi nararapat na manatili dito ng mahabang panahon. Hoy, kapatid, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang mapang-akit na babae ay humakbang pasulong at hinangahan si Lito. Sa tingin mo hindi ako masamang tao, di ba? The girls chimed in, tama. Hindi naman mukhang masamang tao ang dalawang taong ito. Huwag mo silang sir-on. Sa tabi niya, sinabi ni Lance na may pag-aalipusta, Lito, gaano ka kalakas loob na maging isang lalaking may kaunting tapang. Kahit na ang mga eunuch ay mas matapang kaysa sa iyo. Nipatikip ng bibig ang mga estudyante at nagtawanan. Wala akong pakialam kung gusto mong mamatay. Hindi pinansin ni Lito ang kanilang pangungutya. Hindi nagtagal ay hindi na sila makatawa. Ang kaligtasan lang ni Rose ang inaalala niya. Rose, umalis na tayo. Oo, papakinggan kita. Si Rose ay napaka-masunurin. Hindi niya alam kung bakit napakaingat ni Lito, ngunit nagtiwala siya sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Rose, kung gagawin mo ito, magiging isang sampal ito sa mukha niyang Master Lance. Siya ang nag-aalaga sa iyo hanggang sa lahat. May lakas ka bang sumama sa duwag na iyan? Galit na sabi ni Donnellan. Gusto niyang gumawa ng higit pang gulo para kay Lito. Nang marinig ito, tila nakaramdam si Rose at biglang nakaramdam ng pagkapahiya. Kuya Lito, bakit hindi natin tingnan ang talon? Hindi naman ito kalayuan. Balik tayo pagkatapos natin. Tumingin si Rose kay Lito na may nagsusumamong mga mata. Walang magawa si Lito at nakipagkompromiso lamang.
Sige. Sa oras na ito, lumapit si Lance sa gilid ni Rose, tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang umasa sa ganitong uri ng duwag. Kung nasa panganib ka, paprotektahan kita. Pagkatapos noon, binigyan niya si Lito ng mapanoksong tingin. Umiling si Lito at inisip ang sarili, bastos. Nang makita ito, sabay na kumislap ng tagumpay ang mapanoksong babae at ang mata ng lalaki. Sa pamumuno ng binata at babae, naglakad sila patungo sa kailaliman ng kagubatan ng halos kalahating oras. Yan. Beauty, hindi pa ba tayo dumadating? Hindi naiwasang magtanong si Lance dahil sa kalituhan. Tutal, sinabi na nila noon na malapit lang ang talon. Ngumiti nang nakakaakit ang magandang babae. Malapit na tayo. Nasa harap na natin. Habang nagsasalita siya, dumaan siya sa mga palumpong na nasa harapan niya. Pagkakita pa lang nila sa talon ay biglang natuwa ang mga estudyante at mabilis na sinundan ito. Napabuntong hininga si Lito sa loob. Malapit na silang umiyak. Kitang-kita niya na unti-unting lumalapat ang madilim na itim na hangin sa paligid, na para bang nakarating na sila sa pugad ng bagay na ito. Ang dalawang tao ay dapat na malapit ng mag-away. Dumaan sila sa mga palumpong at nakakita sila ng isang bukas na lugar. May mga damo sa lahat ng dako, at may kung ano sa damuhan. Lumapit ang isang batang babae at sa sobrang takot ay namutla ang mukha. May mga patay dito. Nagulat ang lahat. Lumakad si Lance na may galit sa mukha. Nang makita niya ito, galit niyang sinabi, anong patay? Sirang lapida lang. Pero tumingin ka sa likod. Nanginginig ang buong dalaga at itinuro ang likod ng lapida. Nang makita ito ni Lance, dumilim ang kanyang mukha. Sa likod ng lapida, nabunyag ang kalahati ng itim na kabaong. Isang bugzo ng malamig na hangin ang patuloy na umiihip mula sa kabaong na nagpatindig sa balahibo ng mga tao. Sa sandaling ito, ang orihinal na maaraw na kalangitan ay biglang natabunan ng maitim na ulap, at ang langit ay agad na nagdilim. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad at hindi napigil ang umatras. Mapatla ang maliit na mukha ni Donalan. Hinawakan niya si Susan at bumulong, paano kung balik tayo? Agad namang tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Kung tutuusin, masyadong kakaiba at madilim ang pakiramdam ng kabaong na ito. Akmang aalis na sila, pinigilan sila ng dalawang figure. Hihi? Dahil dumating ka, hindi na ganoon kadaling umalis. Tumawa ng masama ang nakakabighaning babae. Biglang nagbago ang itsura niya. Ang kanyang maputi na balat ay nahulog sa bawat layer, na nagpapakita ng kanyang malabughaw na kulay abo na mukha. Lumubog ang pisngi niya at buwang ang mga mata. Mukha siyang mommy. Ganyan din pala ang lalaki. Ninitian nilang dalawa ang mga estudyante. Sa sobrang sariwang dugo, kontento na ako sa iniisip ko lang. Sipsipin ko kayong lahat na tuyo, hehe. Ghost. Natakot ang grupo ng mga estudyante at nagsitakbuhan. Si Lance, na nangako na protektahan si Rose kanina, ay natakot na halos mawala ng malay. Paano niya naaalala ang sinabi niya? Siya ang unang tumakas. Ang babaeng multo ay direktang sumugod kay Rose. Akmang hahawakan na niya ito, may isang paa na lumipad mula sa kung saan at dumapo sa mukha niya. Sa isang sigaw ay pinalayas ang babaeng aswang. I don't care about the others, but you can't touch her. Tamad na sabi ni Lito. Laking gulat ng babaeng multo. Tinitigan niya si Lito at malamig na sinabi, hindi ka ba natatakot sa akin? Sinabi ni Lito na may pagkadismaya, ikaw ay isa lamang multo na may 20th taong paglilinang. Ano ang dapat katakutin? Kabanata 310. How dare you despise me? Well, let's see how powerful I am. Biglang ibinuka ng babaeng multo ang kanyang dagwang bibig, at ang mga kuko sa kanyang mga kamay ay naging matalim at mahaba habang tinutukan niya si Lito. Nang makita ang eksenang ito, labis na natakot si Rose na halos mabaliw. Wala siyang pakialam at dumiretso sa mga bisig ni Lito. Walang kamalay-malay na ipinulupot ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at bahagyang tinapik ang kanyang kanang kamay. Biglang nagbago ang mukha ng ghost girl, at sa sumunod na segundo, hindi na siya makagalaw. Bago ka mamatay, sabihin ko sa iyo na ang lalaking nagngangalang Kai ang dapat mong kasama, isang sakam na kuripot. Haha, namatay na siya sa aking mga kamay. Nakangiting sabi ni Lito. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ng babaeng multo. Napagtanto niya na hindi maganda ang sitwasyon at gusto niyang tumakas, ngunit hindi siya makagalaw. Maraming taon ka nang patay. Bumalik tayo sa lupa. Sa harap ng mabangis na babaeng aswang, hindi siya kinasusuklaman ni Lito. Ang kanyang tinig ay labis na walang malasakit at malungkot. Tiyak na namatay siya ng malungkot sa mga taong iyon.
Kung hindi, hindi siya magiging ganoong tao. Hinding-hindi niya ipaghihiganti ang sarili niya. Nang marinig ito, direktang nabigla ang babaeng aswang. Lumuhad siya ng may kaluskos at sumigaw, "Spare me." Gayunpaman, walang ekspresyon ang mukha ni Lito. Marahan niyang iwinagayway ang kamay at agad na naging abo ang babaeng multo. "Little girl, okay lang. Buksan mo ang iyong mga mata." Pagtingin sa nanginginig na kalong niya, hindi niya napigil ang matawa. Talaga. Talaga, huwag kang magsinungaling sa akin. Si Rose ay malapit nang umiyak. Nakakatakot talaga yung itsura ng ghost girl kanina. Talaga. Tingnan mo sa sarili mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Hindi napigilan ni Lito na matawa. Unti-unting binuksan ni Rose ang kanyang mga mata. Sigurado, wala na ang babaeng multo, at nakahinga siya ng maluwag. Biglang namula ang kanyang mukha, at nalaman niyang nasa mga bisig siya ni Lito, at ang kamay nito ay nasa kanyang baywang. Masyadong intimate ang mga galaw niya. Napagtanto din ito ni Lito. Tuyo siyang umubo at binitawan ang kamay. "Kuya Lito, nasaan ang babaeng multo?" Kinakabahan siya ngayon lang na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Nawala na talaga siya. Hindi ipinaliwanag ni Lito ng detalyado ang proseso. May mga bagay na hindi dapat ibunyag ng sobra. Nakahinga si Rose at tumango. Bigla, parang may naisip siya at napaiyak, magiging maayos ba ang mga batang babae na iyon? Nawala sa pag-iisip si Lito. Naramdaman niya na may nasa panganib talaga. Tumakas si Susan kasama ang isang grupo ng mga tao. Pagkaraan ng ilang saglit sa pagtakbo, nalaman niyang walang tao sa paligid niya, kaya natarante siya. "Hehe. Ngayon, hahayaan kong dumating ang dugo mo para lumakas ang lakas ko." Isang masamang boses ang biglang nagmula sa likuran niya. Sa sandaling itulak ni Susan ang kanyang ulo, nakita niya ang nakakakilabot na mala-zombie na mukha na nakatayo malapit sa kanya. Namutla bigla ang mukha niya. Napasigaw siya at nanlambot ang mga paa niya. Hindi siya makatakbo. Sa isang iglap, lumapit sa kanya ang lalaking multo, hinawakan ang kanyang kamay, at hindi na hinintay na kagatin ang kanyang palso. Damaloy ang maitim na pulang dugo mula sa puting nyebe na balat. "What pure blood? Napaka-pure mo naman. Wala ka pang kasamang lalaki." "Haha, ang swerte ko ngayon." Tawa ng tawa ang lalaking aswang. Sa oras na ito, isang mahinahong boses ang dumating, masyado pang maaga para sabihin iyon. "Lito." Sa pagtingin sa taong dumating, nahirapang paniwalaan ni Susan. Hindi niya inaasahan na darating ang duwag na ito para iligtas siyang mag-isa. Pero, desperado na naman siya. Natatakot siya na siya lang ang hindi makapagligtas sa kanya. Lumingon ang multo at galit na sumigaw, "Naghahanap ka ba ng kamatayan?" Sumandal si Lito sa isang puno at mukhang relaxed. Tinatimad na sabi niya, "O siya nga pala, paalalahanan kita bilang kaibigan. Nagpaalam na ang dalawa mong kasama sa mundong ito. Ikaw na ang susunod." "Anong sabi mo?" Agad na nagalit ang lalaking multo. Inihagis niya si Susan at diretsong sinugod si Lito. Isang daloy ng itim na dugo ang umagos mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay humaba at ang kanyang katawan ay lumabas ng isang malakas na yin-chi. Para naman kay Susan, nahimete siya dahil hindi niya kinaya ang yin-chi. Tama lang ito. Hindi na kailangang pigilan ni Lito ang kanyang mga kamay at paa, sa takot na matakot siya. "Sipsipin ko ang dugo mo at pagkatapos ay sisipsipin ko ang dugo ng babaeng iyon." Hihihi. Biglang sinunggaban ng lalaking aswang si Lito. Humikab si Lito. Sobrang boring. Sa paggalaw ng kanyang katawan, nawala siya. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa likod ng lalaking multo. "Bastos, nandito ako." Iniangat ng multo ang kanyang ulo at nakitang bumaba ang palad ni Lito. Kaagad, 10,000 sinag ng gininto ang liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. "Pumunta ka sa kamatayan." Sigaw ni Lito, at sa isang iglap, ang lalaking multo ay inilibing sa gintong liwanag. Naging abo ito at nawala. Nang matapos ang lahat, lumapit si Lito kay Susan at ang mga mata nito ay nahulog sa kanyang palso. Matapos makagat ng lalaking multo, nagsimulang kumalat ang masamang espiritu. Kung magpapatuloy ito ng ganito, wala pang isang oras ay mamamatay siya. Walang gaanong pag-aatubili, tumingkayad siya, hinawakan ang palso nito, at sinipsip ang lason para sa kanya. Pagkalipas ng 5 minuto, sa wakas ay pinatalsik ang yin-chi. Sa sandaling ito, dahan-daang idinilat ni Susan ang kanyang mga mata, nakita niya si Lito na dinidilaan ang kanyang palso. Bastos. Naisip niya na sinasamantala nito ang pagkakataong ito para samantalahin siya. Dahil sa hiya at galit, sinampal niya si Lito. Casual na hinawakan ni Lito ang kanyang palso, at medyo hindi siya nasisiyahan. "Anong ginagawa mo?
Anong ginagawa ko? Ano pa bang itatanong ko sa'yo? Galit na galit si Susan kaya tumibok ang kanyang dibdib. She shouted, mukhang hindi ka interesado sa akin noon. Nagpapanggap ka lang. Gusto mo lang kunin ang pagkakataong ito. Para patayin ako. She. Tumawa si Lito at biglang naging interesado sa panunokso sa kanya. Pinulupot niya ang mga braso sa baywang niya. Tama ka. Anyway, naabutan kita kanina. Walang kwenta kung basagin mo ang lalamunan mo. Nang marinig ang magaspang na salita ni Lito, ang mukha ni Susan ay agad na namula at ang kanyang mga mata ay naguluhan. Huwag. Huwag kang magulo. Nang siya ay nagpapanik, ibinagsak siya ni Lito at tumayo. Gusto ko lang sabihin na masyado kang maraming iniisip. Hindi ako interesado sa'yo. He said with a playful face, mukhang masyado kang confident sa sarili mo. A woman with such beautiful appearance like you won't make me impulsive. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Pakiramdam ni Susan ay para siyang tinamaan ng kidlat. Napuno ng hinanakit ang puso niya. Mapahamak. How dare he meet her like this? Nais niyang hindi na siya muling makita. Gayunpaman. Sa tiwangwang na ilang na ito, isang bugzo ng malamig na hangin ang dumaan. Agad siyang nanginig sa loob. Gaano man niya kasuklam si Lito, wala siyang pagpipilian kundi sundin ito. Sa sandaling ito, si Lance at ang iba pa ay tumakbo na pababa ng bundok. Count, nandito ba lahat ng tao? Biglang may sumigaw, nako, may 3 tao na nawawala, sina Susan, Rose, at Lito. Nang marinig na kakaunti ang mga tao, nagdilim ang mukha ng lahat. Ayon sa sitwasyon ngayon, kung hindi siya tumakas ay nasa malaking panganib na siya. Balik ba tayo at hanapin sila? Tanong ng isang babae sa mahinang boses. Mapahamak, you're crazy. May multo sa loob. You can go back by yourself. Umuungol si Lance na parang nabaliw. Hindi na siya hindi napigilan gaya ng dati. Tama. Lahat ng tao may kanya-kanyang kapalaran. Kung masyadong mabagal tumakbo, sinong masisisi nila? Ayokong mamatay. Hindi rin ako sasama. Pupunta kung sino ang may gusto. Lahat ay ayaw bumalik. Tila nakalimutan nila na minsan ay pinaalalahanan sila ni Lito na huwag pumasok sa bundok. At dahil sa kanila kaya nasa panganib sina Lito at Rose.